Magandang araw! Nandito na ang ating aralin para sa ika-7 linggo para sa asignaturang Math. Competencies, Addition of Numbers with Sums up to 10. Balik-aralan natin ang nakaraang aralin. Ano ang tawag sa proseso kung saan pinagsasama ang dalawang maliliit na bilang upang makabuo ng mas malaking bilang? Ang sagot ay pag-compose ng bilang. Pag-compose, ito ang pagbuo o pagsasama ng dalawang maliliit na bilang upang makabuo ng mas malaking bilang. Ano naman ang tawag sa paghihiwalay ng mga bilang mula sa malaking bilang na nagiging pares ng mga bilang? Ang sagot ay pag-decompose ng bilang. Pag-decompose, ang tawag sa paghihiwalay ng mga bilang. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin, Addition of Numbers with Sums up to 10 by putting objects together. Basahin natin ang sitwasyon. Si Joanne ay may 4 na alagang isda. Binigyan siya ng 2 isda ng kanyang tatay. Ilan na lahat ang alaga niyang isda? Masdan natin ang larawan. Ano ang gagawin upang makuha ang tamang sagot? Tama, pagsamahin ang mga isda. O di kaya maaari ding idagdag ang 2 isda sa 4 na isda. Hayan, naipagsama na natin ang mga isda. Ang 4 at 2 ay atin nang pinagsama. Bilangin nga natin ang mga isda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan lahat ang alaga niyang isda? Ano naman ang tamang sagot? Ang 2 at 4 ay 6. Ang pinagsamang 2 at 4 ay naging 6. Si Joanne ay may 6 na alagang isda. Ano ang ating mga salitang ginamit para makuha ang tamang sagot? Pagsamahin at idagdag. Ang mga salitang ginamit upang makuha ang kabuuan ng isang bilang. Narito naman ang iba pang mga halimbawa. Pagsamahin ang mga bagay. Ilan ang bola na nakikita sa unang box? Tama, 5. Sa pangalawang kahon naman o box ay 3. Halina't pagsamahin natin ang mga bola. Ngayon ay naipagsama na natin. Bilangin na natin ang lahat o kabuuan ng mga bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ilan ngayon ang pinagsama nating mga bola? Ang tamang sagot ay 8. Ang pinagsamang 5 at 3 ay 8. Narito naman ang iba pang halimbawa. Ang 3 at 4 na mga lapis. Pagsamahin natin ang mga bagay na ito. 3 at 4. Ngayon ay bilangin na natin kung ilan lahat ang napagsamang mga bagay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ang kabuuan? Ang sagot ay 7. Ang 3 at 4 ay 7.
Ang 3 at 4 ay ang mga tinatawag nating addends at ang sagot o kabuuan ay sum. Dumako na tayo sa pagsasanay. Ano ang kabuuang bilang? Piliin ang titik ng tamang sagot. A. 3, B. 4, o C. 5. Ang tamang sagot ay titik B. 4. Pangalawang bilang. A. 3, B. 2, o C. 4. Ang tamang sagot ay titik A. 3. Pangatlong bilang. A. 6, B. 5, o C. 8. Ang sagot ay titik C. 8. Pang-apat. A. 4, B. 5, o C. 7. Ang tamang sagot ay titik B. 5. Panlima. A. 8, B. 9, o C. 10. Ang tamang sagot ay titik A. 8. Dumako na tayo sa assessment, day 1. Bilangin ang mga bagay sa una at pangalawang kahon at iguhit ang kabuuan sa pangatlong kahon. Isulat din ang mga bilang sa bawat guhit. Maaaring i-pause sa bahaging ito upang magkaroon pa ng mas mahabang oras sa pagsasagot. Narito na ang mga sagot. Day 2. Addition of numbers with sums up to 10 in symbols. Pag-aralan natin. Ilan ang bilang ng mga puno sa unang pangkat? Tama, 3. Ilan naman sa pangalawang pangkat? 2. Pagsamahin nga natin ang bilang ng mga puno sa una at pangalawang pangkat. Ilan na ngayon ang pinagsamang bilang ng mga puno? Ang sagot ay 5. Ang 3 at 2 ay 5. Pangalawang halimbawa, ilan ang bilang ng mga batang babae sa unang pangkat? Tama, 5. Ang bilang naman ng mga lalaki ay 2. Pagsamahin natin ang bilang ng mga bata. Ilan ang bilang ng mga bata? Mahusay, 7. Nangangahulugan na ang 5 at 2 ay bilang 7. Ilan ang bilang ng mga saranggola sa unang pangkat? Tama, 4. Ang bilang naman ng mga lobo? Mahusay, 6. Pagsamahin natin ang mga bilang.
Ilan lahat ang bilang ng mga saranggola at lobo? Magaling, 10. Ang 4 at 6 ay 10. Basahin natin ang ating mga nabuong pangungusap. Ang 3 at 2 ay 5. Ang 5 at 2 ay 7. Ang 4 at 6 ay 10. Maaari nating isulat ang pangungusap na ito sa pamilang na pangungusap gamit ang mga simbolo. Masdan mo. 3 plus 2 equals 5. Ang 3 at 2 ay ang mga addends o ang mga bilang na pinagsasama. At ang 5 naman ay ang tinatawag na sum. Ito ang sagot sa kabuuan. Ang simbolo namang ito ay tinatawag na plus, nangangahulugan na kailangang pagsamahin ang dalawang mga bilang. Ang 5 at 2 ay 7. Sa pamilang na pangungusap ay 5 plus 2 equals 7. Ang 4 at 6 ay 10. Sa pamilang na pangungusap, 4 plus 6 equals 10. Addition. Ito ang tawag sa pagsasama ng dalawa o higit pang mga bilang. Dumako na tayo sa pagsasanay. Punan ng tamang sagot. Unang bilang, 4 plus 3 equals blank. 5, 7, 6. Ang tamang sagot ay 7. Pangalawa, 5 plus 5 equals blank. 10, 7, o 6. Ang tamang sagot ay 10. Pangatlong bilang, 1 plus 8 equals blank. 8, 7, o 9. Ang tamang sagot ay 9. Pang-apat, 3 plus 6 equals blank. 10, 9, o 6. Ang tamang sagot ay 9. Panlima. 2 plus 4 equals blank. 10, 9, 6. Ang tamang sagot ay 6. Assessment Day 2. Punan ang nawawalang bilang. Mga sagot. Day 3. Describe the addition of whole numbers up to 10 as counting up. Basahin natin ang sitwasyon. Si Joanne ay nagpapakain ng 4 na alagang manok. Di kalaunan ay may 3 sisiw na sumali upang kumain. Ilan na lahat ang pinakakaing manok ni Joanne? Ilan ang naunang pinakaing manok ni Joanne? Tama, 4. Ilan naman ang dumagdag sa kanyang pinakakaing manok? 3. Ano ngayon ang ating gagawin? Tama, pagsasamahin natin ang mga manok. Paano makukuha ang sagot? 4 plus 3 equals blank. Mula sa bilang 4 ay ipagpapatuloy natin ang pagbibilang
pataas. Ano ang susunod sa bilang 4? Tama, ang susunod ay 5. Itutuloy natin ang pagbibilang. 5, 6, at 7. Nakuha na ba natin ang tamang sagot? Ano ngayon ang sagot? Ilan na lahat ang pinakakaing manok ni Joanne? Tama, 7 manok. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang mga halimbawa. Ilang bilog ang makikita sa unang kahon? Tama, 8. Sa pangalawang kahon naman? 2. Ngayon ay pagsasamahin natin ang dalawang mga bilang. Ang simbolo na gagamitin natin ay plus. At upang maihiwalay ang addends sa sum ay mayroon tayong equals. Ngayon mula sa bilang 8 ay ituloy natin ang pagbibilang. 9 at 10. Ano ngayon ang sagot? Ang sagot ay 10. Ang 8 at 2 ay 10. Pangalawang halimbawa, ang unang kahon ay mayroong 5 bilog. Ang pangalawang kahon naman ay 5. 5 plus 5 equals blank. Ituloy natin ang pagbibilang mula sa bilang 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ang sagot ay 10. Ang 5 o 5 at 5 ay 10. Pagsasanay Day 3. Sagutan ang mga sumusunod. 3 plus 2 equals? Ang tamang sagot ay 5. 6 plus 4. Ang sagot ay 10. 7 plus 1. Ang tamang sagot ay 8. 2 plus 8 equals? Ang sagot ay 10. 5 plus 5. Ang sagot, 10. Assessment Day 3. Bilangin at isulat ang holen na idadagdag at isulat ang sum. Mga sagot. Day 4. Add numbers with sums of 10. Find the missing addend in an addition sentence
with sum of 10 and apply the order and zero property of addition. Basahin natin ang sitwasyon. Ang mga bata ay may mga lobo. 3 ang dalang lobo ni Anton. Kung ang kabuuang bilang ng mga lobo ay 10, ilan naman ang dala ni Kaloy? Ang hinahanap natin ay kung ilan ang dala ni Kaloy. Paano natin ito isasagawa? Ang pamilang na pangungusap ay 3 plus blank equals 10. Itutuloy natin ang pagbibilang mula sa bilang 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ilan ang idinagdag natin sa bilang 3 upang makuha ang kabuuan na 10? Ang sagot ay 7 o 7. Susunod na halimbawa, 5 plus blank equals 8. Ituloy natin ang pagbibilang mula 5 hanggang maging 8. 6, 7, 8. Ilan ang idinagdag natin para mabuo ang 8? Tama, ang sagot ay 3. Sumunod na halimbawa, 2 plus blank equals 6. Ituloy natin ang pagbibilang mula sa 2, 3, 4, 5, at 6. Ilan ang idinagdag natin? Tama, ang sagot ay 4 o 4. Sumunod na halimbawa, blank plus 3 equals 7. Mula sa bilang 3 ay ituloy natin ang pagbibilang. 4, 5, 6, at 7. Ano ang nawawalang addend? Tama, ang sagot ay 4. 4 plus 3 equals 7. Blank plus 4 equals 4. Ilan ang idadagdag natin sa bilang 4 para mabuo ang bilang 4? Wala o 0. 0 plus 4 equals 4. Tandaan mga bata, kahit anong bilang, kapag dinagdagan mo ng bilang 0, ang sagot ay ang bilang pa rin. Ang tawag sa property na ito ay zero property. Two plus blank equals 2. Ilan ang idadagdag sa bilang 2? Ang sagot ay wala o 0. Ito pa rin ay isang halimbawa ng zero property of addition. Ngayon ay dumako na tayo sa assessment number 4. Isulat ang nawawalang bilang. Narito na ang mga sagot. Maraming salamat mga bata at mga kapwa ko guro sa pagtangkilik sa ating mga video. Kita tayong muli sa susunod na aralin. Paalam!